Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat. Salamat o Diyos na binigyan mo kami ng bagong taon. Inaalay po namin sa iyo ang bagong taong ito ng 2025. Hindi namin alam ang dadalhin ng taong ito, pero kami nakakaasa na nandiyan ka at hindi mo kami pababayaan. Ang January 1 ay World Day of Prayer for Peace. Sinisimula natin ang taon mula pa noong 1967 na magdasal at magnilay para sa kapayapaan. Ang paksa ng ating pagninilay ngayong taong 2025 ay "Forgive us our trespasses, grant us your peace." Ito ay kaugnay sa Jubilee Year ngayong taon. Ang Jubilee ay ang panahon ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Kapag tayo ay nagpapatawad, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Gayon din kung tayo ay nagpapatawad. Para sa atin sa simbahan, ang January 1 ay hindi lang bagong taon. Ito rin ay 8 araw ng ating Kapaskuhan. At ang focus ng ating atensyon ngayon sa araw na ito ay si Maria, ang ina ng Diyos. Kaya ngayon ay ang dakilang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos. Ang title na Mother of God, ina ng Diyos, ay ang pangunahing title ni Maria. Ang kanyang pagiging ina ng Diyos, ang basihan ng lahat ng mga karangalan at titles niya. Sa pagkilala natin na siya ay ina ng Diyos, kinikilala natin ang anak niya ay Diyos. Si Jesus ay hindi lang manliligtas, hindi lang siya ang Kristo, siya ay Diyos, ang Diyos na naging tao. Kaya sa ating pagpaparangal kay Maria na ina ng Diyos, pinaparangalan natin at dinadakila natin ang kanyang anak na anak ng Diyos. Si Aaron ay ang panganay na kapatid ni Moises. Sila ay nabibilang sa tribu ng Levi, ang tribu ng mga naglilingkod sa dambana ng Diyos. Itinalaga ni Moises ang kanyang kapatid na si Aaron at ang kanyang pamilya upang maging mga pari o saserdote sa bayan ng Israel. Lahat ng Libita ay maaaring maglingkod sa dambana o sa templo, pero ang pamilya lamang ni Aaron ang maaaring mag-alay ng mga sakripisyo sa templo. Si Ralin ay ang tagapagturo sa mga tao tungkol sa batas, lalo na sa batas ng pagsasamba sa Diyos. Sila din ang nagbibindisyon sa mga tao.
Narinig natin ang bendisyon na ibibigay nila sa mga tao sa pagbasa natin ngayon. This is the threefold priestly blessing to the people. Ito ang pagbasa ngayon, January 1, kasi gusto nating bendisyonan tayo ng Diyos sa unang araw ng taon. At ang bendisyon na ito ay manatili sa atin sa buong taon. Magandang pansinin na ang blessing na ito ay gustong ibigay sa atin ay hindi sa mga material na bagay. Ano ang bendisyon ito? Na tayo'y pagpalain at pangalagaan ng Diyos. Nakahabagan tayo at subaybayan ng Diyos. Nalingapin tayo at bigyan ng kapayapaan. Yan ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Kaya yan ay salita ng Diyos. Yan din ang hingi natin sa Kanya. Ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang pangangalaga, ang Kanyang pagkalinga at ang kapayapaan. O God, bless us and keep us. Let your face shine on us and be gracious to us. Give us your peace. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.